Pumasok ka. Pa, may gusto akong pag-usapan. Kaya kong gawin ng mas mahusay. Pwede ba kansilahin ang kasunduan sa Su family? Ano sabi mo? Gusto ko ipagwalang bisa ang kasal kay Sheng Sheng. Ano ho? Hindi lang ulo mo ang tumigas, pati utak mo sira na rin. Hindi mo ba alam kung ano ang katayuan mo? Kung talagang ikakasal ako kay Sheng Sheng, ibig sabihin mawawala na si Xiao Xiao sa akin. Hindi maaari. Pa, hindi na kailangan ng Xiao family ang kasunduan sa Su family. Ako mag-isa, kaya kong gawin ng mas mahusay. Ang anak nating lalaki, bakit mo pinapala mo pa rin? Kasalanan mo yan! Sobrang mabait ka sa kanya! Akala niya kaya yung buhatin ng pamilya Xiao! Hindi siya aabot sa 10 bahagi kay Tang Yao. Dahil lang sa isang babae. Nakalimutan mo na kung ano ang apelido mo? Pinalaki kita ng ganito. Hindi para suwayin ako. Kung hindi mo pagkakasalan si Sheng Sheng, lumayas ka sa pamilya Xiao kasama ang nanay mo! Gustong gusto ka ni Sheng Sheng. At pumayag ka rin noon. Bakit bigla nagbagong isip mo? Huwag kang sumagot sa papa mo. Gusto mo bang bumalik si Tang Yao? Kung mangyari yun, may pag-asa pa ba tayong mabuhay? Kailangan mo ipagkita ang tapang mo. Huwag mong galitin ang papa mo. Pwede ba? Halika, magpahinga ka muna. Talagang mali akong maliitin ang isang babaeng ito. Si Tang Yao. At Nan Xiao. Kung sino man ang hahadlang, alisin na lang. Sa materyales, sigurado mas maayos ang gamit. Ang bagong produkto ng design department, kailangan agad na ipasa sa akin. Mamaya, pupunta ng pure department para sa meeting. Sige po. Ate Xiao Xiao, ilang araw ka nang halos nakatira sa opisina. Kung magpapatuloy ka ng ganito araw-gabi, baka bumigay ang katawan mo. Ako nang bahala rito. Umuwi ka na at magpahinga. Sige. Alis na muna ako. Zeroy, kasi na natin ngayon, hindi ka ba masaya? Aalis muna ako. Paumanhin, ang tinatawagan niya naka-off. Paumanhin, ang tinatawagan niya naka-off. Zeroy, hindi ko alintana kung sinong nasa puso mo. Pero sa huli, ang taong mananatili sa tabi mo ay ako lang. Nakuha na namin ang biktima. Masahan niyo po kami, Chairman Xiao. Ayusin ko ng maayos ang lahat. Siguradong hindi maapektuhan ang kasal niyang Master Xiao. Hindi si Xiao Zeroy na ng anak na yun, kundi ang papa niya. Buong pamilya nila may topak kung ikakasal ang anak niya. Ano bang pakialam ko? Kailangan kong makaisip ng paraan. Papatayin kita! Tumatawag ka pa, ha? Ayaw. Ngayon ay malaking araw ng pamangkin mo. Huwag ka namang magtampong parang bata. Xiao Xiao. Paumanhin, ang tinatawagan niya naka-off. Ikaw! Ay nako. Narito na ang ating bagong kasal. Palakpakan natin sila! Paumanhin, ang tinatawagan niya naka-off. Paumanhin, ang tinatawagan niya naka-off. Handa akong magpakasal sa'yo. Pakiusap, ang bride at groom ay magharapan. Sabihin niyo ang pinakamahalagang bagay sa isa't isa. Zeroy, ako... Pasensya na. Zeroy! Zenoy!
Bakit iniwan ng groom ang bride at tumakbo? Tumakas ang groom? Bakit ganun? Ituloy ang kasal. Anong tinitingnan mo? Bilisan mo! Bakit ka tumitigil? Bilisan mo! Sandali lang. Sobrang sakit ng tiyan ko. Pwede pa mag-share muna ako. Huwag kang mag-isip ng kalokohan! Bilisan mo! Wala kayong paalam. At dinala niyo pa ang girlfriend ko. Mga bastos. Kang gagalaw! Walang lalapit! Xiao Xiao! Xiao Xiao, sumama ka sa akin. Ciao, Zeroy. Iminamungkahi ko na ikaw at ang papa mo magpatingin na sa doktor para kayong mahilig magdesisyon ng sarili. At saka, pwede ka bang magpakasal ng maayos? Alam mo ba kung gaano mo akong ginulo? Umalis na tayo. Tama na! Alam mo ba kung bakit galit siya sa'yo? Sinunod ko ng utos niya. Napakasalan ng tinatda niyang tao, kaya niya pinalampas ka at ang Nanli. Pero ngayon, inatake ka na naman niya. Dahil siya, gusto ko ng papa ko na gawing pangkontrol. Dahil siya ay Xiao rin. Siya ang nakababatang kapatid ng papa ko. At ang presidente ng Jianghan Group. Xiao Zeroy. Oo. Aminado akong mali ang paraan ko sa'yo, kaya hindi mo ako gusto. Pero anong klaseng tao ba yung gusto mo? Umaasa lang siya sa pamilya siya para makuha ang posisyon sa Jianghan. Ang totoo, gusto lang niyang agawin sa akin ang mana. Pamilya siya? Makinig ka muna sa paliwanag ko. Ginagamit ka lang niya palagi para gantihan ako. Sa tingin mo ba ganun ka kaimportante para gawin ko yun? Dahil galit ka sa papa ko, dahil muntik ka niyang ipahamak noon. Pareho tayo. Dugurin niya ang dumadaloy sa akin. Kung paano timbangin ang pakinabang, kung gaano magplano ang tuso, kung paano maglaro ng damdamin. Lahat yan ay mas kapisado mo kaysa sa akin. Ganon ka ba katapat kay Xiao Xiao? Tapos ka na? Xiao Xiao, ako lang ang tunay na tapat sa'yo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Para lang, sirain mo siya. Xiao Zeroy, ang saya na malinaw mong kilala ang sarili mong pagkatao at may malinaw kang kamalayan dito. Kung alam mo isa kang basura, huwag ka nang manggulo sa akin. Pwede ba? Matagal ka na niyang ginagamit. Niloloko ka lang niya. Paano mo naman nalaman na hindi ko ito ginusto? Paano mo naman nalaman na hindi ko ito ginusto? Ano? Hindi malaga yung sinasabi mo. Nagkaroon lang niya yon. Ang nakikita ko ay totoo siya nagmamalasakit sa akin. Salamat. Dahil pinakita mo sa akin ang tunay kong damdamin. Mahal ko si Tang Yao. Gusto kong makasama siya. Kahit anong pamalampakan niya sa akin. Basta mayroon ako, handa kong ibigay. Xiao Xiao, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Pwede ba? Sige, saktan mo ako! Saktan mo ako! Master Tang, ginagawa mong larong to para matuwa ka. Nakakatuwa ba yon? Hindi ganun. Huwag mo akong hawakan. Ano mong gusto mong sabihin? Hindi matito ka ni Xiao Zeroy? O CEO ng Jianghan? Tama si Xiao Zeroy. Ikaw at siya ay makatulad. Walang pinagkaiba. Pareho kayo nagkakasuka.
Tansyaw, Huwag ka na sumunod sa akin. Hindi ko pala na nakita na may ganitong kalawak na connection ng isang male model. Nanshaw, ang dali mo palang lukuhin. Naniwala ka lahat ng sinabi niya. Ate Xiao Xiao, bakit nandito ka? Ang tagal kitang hinahanap. Naiinis na ako. Shan Shan, sakto ang dating mo. Ako magdadala sa'yo para mag-relax. Tagay. Ate Xiao Xiao, nag-away ba kayo ni Kuya Yao? Shh! Kapag umiinom, huwag pag-usapan ng mga lalaki. Nagkakawala ng gana. nahanap mo na ba siya? Nahanap ko na. Ngayong araw, si ate hahanap para sa'yo. Isang malapad ang balikat, makhitid ang bewang, at mataba ang puwet ng lalaking modelo. 3 o 4. Oy, buksan pinakamalaking Viper room ninyo. Tawagin lahat ng pinakagwapo at pinaka-sexy dito sa inyo. Ngayong gabi, gusto kong mapasaya ang aking kapatid. Woohoo! Inumin mo ba? Uminom ka! Halika! Tagay tayo! Mr. Tang? Halika. Sino ka ba? Kung alam mo, umalis ka na. Di ba ito si Mr. Tang ng Jianghan? Nagkamali kami. Bilisan nyo. Umalis kayo. Bakit ang dami mong ininom? Sino ba nag-aya sa'yo dito? Tingnan mo. Parang nahihiya ka pa sa ate mo. Dali, hubarin mo ang jacket mo. Mag-picture tayo ng dalawa. Tumino ka nga. Ako ito. Bakit parang familiar ka? Maganda ang itsura mo. Magkano ka sa isang gabi? Si ate, aakuin kita. Si Miss Nan, magkano ang balak ilabas? 2,000. Sapat ba? Nung kumuha ko ng isa, mas gwapo pa kasi sa'yo. 1,000 binigay ko. Magpapakabait ako sa'yo, ha? Talagang galante ka. Siyempre. Basta mapaligaya mo lang ako. Tataas ang presyo. Hindi pwede. Kasi ikaw, masyado kayong magkamukha. Magpapalit na lang ako. Manager? Nasaan ang mga binata? Manager! Dagdagan mo pa ako ng 8. Gusto mo ba gagawin kong 80? Naghahanap pa ng binata. Bakit ka pa maghahanap? Sino ka ba? Kung sino gusto ko, siya ang papalitan. Huwag mo akong pakialaman. Gising ka na? Di ba gusto mo pa mag-order? Sige, mag-order ka pa. Mr. Tang, ang galing mo magtago ah. Kakapuri ko lang sa'yo kanina. Ayun, binawi mo agad. Ikukumpara mo ba ako sa kanila?
Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Tumigil ka na nga sa pagkagat. Pwede mo ba akong pakinggan? Ginawa ko lang ito dahil sa bidding project. Kaya itinago ko ang pagkakakilanlan ko bilang CEO ng Jenghan. Ang dahilan kung bakit ko ito ginawa ay dahil sa pagkakakilanlan ko. Ayoko madamay ka pa sa mga kaguluhan ko. Gusto kong malaman ng lahat na sa sarili mong kakayahan mo nakuha ang proyektong ito. Tungkol naman dun kay Xiao Ziruy, isa lang siyang simpleng tao. Bata pa at padalos-dalos, nag-away pa nga sila ng pamilya. Pero magkatugo pa rin kayo. Paano ba naman mabubura ng ilang salita lang? Kung hindi ka naniniwala, kagatin mo pa ako ulit. Hindi na kailangan. Ginawa ko na ang lahat. Hindi ka pa rin naniniwala. Tangyaw, kapag natuklaw ka ng ahas minsan, 10 taon kang matatakot kahit sa lubid ng balon. Ang relasyon na nakabate sa kasinungalingan ay tsak na marupok. Kailangan ko ng oras para malinawan. Bago yun, ayaw ko munang makita ka sa harap ko. Hoy! Xiao. Bakit siya? Bakit kailangan siya pa? Maayos na natapos ang kasal. Lahat ng bagay ay inaayos ko na. Naaalok ko na ng mga kamag-anak. Galit si Papa. Pero hindi na siya maghahabol. Hahayaan niya akong alagaan ka. Pero walang groom ang kasal. Kaya ang kasal na ito ay hindi valid. Kaya nga sabi ko, lahat ay inayos ko na. Kahit wala ka roon, hindi naaapekto ng resulta. Ang baboy mo talaga. Gusto mo lang ba talaga makapasok si Pamilya Xiao? Dapat si Papa na lang ang pinakasalan mo. Wala kang kwentang magsalita. Ang pamilya siya at pamilya Su ay nangangailangan sa atin. Ayos na yun. Bakit pa tayo gagawa ng problema? Ikaw, may silbi ka bang lumaban? Dahil ba si Papa masyado kang pinoprotektahan kaya nakalimutan mo na lahat ng mayroon ka ay binigyan ng pamilya Xiao? Ang kapangyarihan, ang dignidad. Bakit mo palalabanan? Magpahinga ka na. Bukas, samahan akong bumisita. Ang susutuin mo bukas, naayos ko na. Mauuna na akong maligo. Ikaw, mag-isip ka muna kahit gaano katagal. Nga pala, mas mabuting sa kama ka mag-isip, huwag kang magpalamig. Ayokong magdala ng may sakit pa uwi. Ate Xiao, ang ating live selling ay nakapasok na sa top sales ranking. Ang kita ngayong buwan lang ay kasing laki ng kalahating taon. Sabihin mo sa lahat, may pasabog tayong bonus. Miss Nan, nais ka makausap ng chairman namin. Nan Xiao, alam ko kung ano ang iniisip mo. Alam ko rin ang ginagawa mo. Pero ang maliit mong taktika, para sa akin, wala lang yon. Mr. Xiao, Ay, huwag mong akalain na gusto ka ng anak ko. Pwede ka na pumasok sa Pamilya Xiao. mayroon ka bang... Ay, nako. Kahit na maayos ang pinagmulan mo, pero ang mga babaeng tuso, marami akong kayang gawin sa Nanli para mawala lang. Pwede ka bang makinig hanggang matapos magsalita ang tao? Kita mo, ang mga kabataan talagang mainitin ang ulo. Ito. Dito sa akin, may 1 bilyon. 3 beses ang alaga kaysa sa Nanli. Basta ikaw, lumayo ka kay Ziruy at huwag na siyang lalapitan. Hindi kita bibigay, Mr. Xiao. Ang galawan mo, mas malaki pa kasi sa baliw mong anak.
Nansya, ikaw. Pero nadismaya ako. Na kaya mo ipagkidnap ako? Ano pa kaya hindi mo kakayanin? May batas tayo sa lipunan. Kung gusto mong pumasok sa kulungan, sabihin mo lang direkta. Kapag inulit mo pa, pababayan ko si Zeroy na ayusin ka at bumibisita sa'yo sa kulungan. Nansya, wag na wag mong tanggihan ang mga inaalok ko. Nakakainis. Matagal ko nang alam kakayahan ni Manager Nan. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako na makipagtrabaho sa inyo. Si Miss Yan naman, nagbibiro pa. Ang magkatrabaho ng Jangnan ay isang karangalan para sa akin. Sobrang magastos ka naman. Para lang sa panliligaw, nag-organisa ka pa ng ganitong pagtitipon? Alam mo ba, gumastos ka na ng milyon. Ngayon naghahanda ka pa ng sorpresa? Wala ka kasing mahal kaya hindi mo naiintindihan. Oo nga, hindi ko alam. Pero gusto kong malaman kung paano ka nanligaw. Anong basihan mo? Ako naman ang gumagawa ng lahat. Nakakapagod para sa'yo. Eh ano ngayon? Tinawag kita dito para matuto ka. Para maturuan ka ng maaga ang paraan sa panliligaw. Tinawag mo siyang kasintahan ni wala pang malinaw na ugnayan. At siya naman, ni hindi interesado sa'yo. Mr. Wang, nandito na ako. Bakit ganyan ang suot mo? Ah, sa inyo ko naiiwan ito. Pupunta muna ako. Huwag kang mag-alala, Mr. Tang. Kami na pong bahala. Mr. Tang, ako si Jiang Langsing mula sa Shenke Technology. Nanxiao, naging sirang babae na nga. Hindi pa rin mapakali. Mr. Lu. Ang tagal nating hindi nakita. Kumusta ka nitong mga araw? Mr. Tang, may kailangan ka ba? Ilang araw mo na akong hindi nakikita. Abala ako. Hindi tulad ni Mr. Tang na may oras pa para mag-roleplay. Mr. Tang, may iba pa akong gagawin. Hindi na kita istorbohin. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Bitawan mo ako. Xiao Xiao. Narinig ko naghiwalay na kayo ni Tang Yao. Tama ba? Nakinig ka sa mga sinabi ko? Sabi ko nga sa'yo, may iba siyang motibo. Huwag mo siyang paniwalaan. Sabi ko, bitawan mo ako. Xiao Xiao. Hindi pa ako kasal. Yung kasal na yon, wala yung saysay. Bumalik tayo sa dati. Pwede ba? Mag-i-invest ako sa Nanli. Para sa'yo. Xiao Zeroy, huwag mo kong pilitin na sampalay ka sa harap ng lahat. Dapat alam mo na mas maraming nakakakilala sa'yo dito kaysa sa akin. Zeroy, nandito ka pala. Huwag mo nang pahirapan si Miss Nan. Miss Nan, yung asawa ko noon, nagkaroon ng maling akala tungkol sa'yo. Sana huwag mo nang isipin. Pero, ang bagay na ito, kayo ang nag-umpisa, hindi naman kasalanan niya, hindi ba? Mas gumaling siya kaysa dati. Ako at siya, wala nang kinalaman. Kaya wala na rin hindi pagkakaunawaan. Masyado lang nag-alala si Michelle. Walang hindi pagkakaunawaan. Mabuti kung ganun. Ang asawa ko, ganyan talaga siya. Mahina ang loob. Madaling manilang ng tao. Kung ganun, Mrs. Xiao, antayin mong mabuti ang asawa mo. Huwag mo siyang hayaang kumagat ng iba. Para hindi kapag dumating ang oras, sabihin na silang lumapit. At hindi siyang may kasalanan. Isang babaeng umaasa lang sa katawan para umangat. Talagang walang hiya. Tamang presidente ng Jianghan, nagustuhan pa siya at hindi ikaw. Dapat pakita sa kanya ang itsura niya na parang malandi at pabaya. Narinig ko na dati rin sila nagkaroon ng gulo ni Mr. Xiao at kumalat pa yon. Kung talagang inis kayo sa kanya, itong malit na cake na sa kamay ko, wala namang ginawang masama sa inyo. Miss Xiao, ako ay hindi mo na kailangang magpaliwanag. Alam ko ng lahat ng kilos ni Miss Nan. Talagang nakakaasiwa. Mukhang hindi mo rin siya gusto, Mrs. Xiao.
Isang babaeng binuhay ng asawa ko ng ilang taon at hindi pa rin makabitaw. Siyempre, hindi ko siya gusto. Pero kung para sa akin, ikaw ang mas dapat mainis sa kanya. Dahil kung wala siya, ikaw na sanang kasama ng presidente ng Jenghan. Si Nan, may hawak na napapalubog na negosyo. Pero sa ganda lang niya, naipanalo niya laban sa inyo. Pwede akong tumulong sa inyo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw naman. Tumayo ka muna. Ikaw ang gumawa. Hindi ako! Bitawan mo ko! May mga kamera sa paligid. Sinadya mong manakit. Makukulong ka niyan. Kahit nasaktan siya, anong pakialam mo? Ang baboy mo talaga! Ayos lang ako. Sinaktan mo ako? Katulad mong malaswang isip, ano masama kung saktan kita? Oo, masamang isip ko. Ikaw, Nang Xiao, ginamit ang ganda mo para protektahan ng Nanli. Ngayon, para kinis si Mr. Tang. Ang dumi ng bibig mo. Wala akong problema na punitin yan para sa'yo. Dumating na mga security. Sinong may lakas loob dito, Manggulo? Siyang nanakit! Ikaw ang sumira ng handaan. Bitawan mo ako! Alam mo ba kung sino ako? Ang swerte mo na, Miss Nan, na si Uncle mismo nagdaos ng salo-salo para lang sa'yo. Para i-anunsyo ang ikalawang yugto ng pagsasama ng Jenghan at Nanli. Mukhang si Uncle. Talagang gusto si Manager Nan. Mukhang si Uncle. Talagang gusto si Manager Nan. Hindi pa nga natapos ang unang yugto. Ibinigay na ang panganawa sa Nanli. Ganun ba kalakas ang Nanli? Hindi mo ba narinig kanina sinabi ni Miss Chang na umaasa siya sa lalaki? Pero ang Jenghan ay pumipili ng katuwang sa negosyo. Patay lamang sa kakayahan. Siyempre alam ko na napakagaling ni Manager Nan dahil sa saring kakayahan lang niya na ibangon niya ang buong Nanli mula sa pagkabagsak. Mabuti kung alam mo. Tara na. Ang sakit. Huwag ka nang magpanggap. Yung ikalawang plano ng pagkikipagtulungan, ano ba talaga yon? Matagal na yung inihanda ng kumpanya. Gusto ko lang sanang sorpresahin ka. Sorpresa? Tangyaw, kakatapos mo lang itago sa akin ang tungkol sa pagkakakilalan mo. Ngayon na may ganitong paglilinin lang. Napakalaking bagay nito. At ikaw pa, hindi mo lang nagsabi sa akin para lang laro sa'yo. Pasensya na. Humihingi ko ng tawad sa'yo. Dapat sinabi ko agad sa'yo. Tama na. Hindi mo ba nararamdaman ng mga salitang iyan ay hunggag at nakakatawa? Marunong ka ba magmaneho? Makakabangga ka ng tao! Ayos ka lang ba? Mauna ka na. Babalik pa ako sa piging. Napakaraming bisita doon. Sige. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ayos lang. Aray! Ayos ka lang ba? Tingnan ko nga. Pakiramdam ko. Natamaan ako sa loob. Ang sakit. Sanang masakit. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang malampasan.
Sana ikaw, mapatawan mo ako. Wag. Pasensya na. Pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita. Totoo bang pinapatawad mo na ako? Totoo bang pinapatawad mo na ako? Pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita. Huwag mo akong takutin. Huwag mo akong takutin. Huwag mo akong takutin. Ay nako! Aray ko! Totoo palang pagkakatali. Aray, kukunwari ka pa. Ay nako! Ginagawa mo pa talagang seryoso. Kala ko mawawala ka na talaga. Yun pala, maliit na sugat lang. Kasi nadala ako sa sitwasyon. Naisip ko, epektibo ang pakitang tao, kaya diretso na akong nahimatay. Huwag mong sabihin, epektibo nga pala. Nung tumawag ako tumingin, niyakap ka niya habang nakaupo sa sahig. Yung itsura niya, parang nawala ng kaluluwa. Ngayon naman, inalagaan ka na parang pinakamahalagang yaman. Sigurado na to. Huwag ka na magpakabaliw ulit. Sabi ng assistant niya, ang ugali ni Nanxiao kapag nalaman niya na hindi naman ganun kabigat ang sugat mo, niloko mo pa siya. Labot ka, mamamatay ka sa pangit na kalagayan. Hindi mo naiintindihan. Ito ang tinatawag na pag-aalaga dahil sa pagmamahal. Kung hindi ko siya agad nahuli ngayon, tatakas siya. Hindi ko maintindihan. Kapag iniwan ka niya, huwag kang iiyak sa akin ha. Ikaw bang nagsabi nito? Ay. Ikaw bang nagsabi? Kung hindi, paano nalaman ni Su Shengsheng ang pangalawang plano sa ating kooperasyon? Masyado mong minamaliit si Su Shengsheng. Hindi mo pa ba siya kilala? Nababasa niya lahat ng iniisip mo. Pangalawang pakikipag-ugnayan, siguradong pinili siya ng Nanli. Bitawan mo na ako. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong alamin ito ng malinaw. Sige, bitawan mo na ako. Dumating ka na pala. Tangyaw, kumusta ka na? Mabuti na. Pero, wala pa rin pakiramdam ang kamay niya. Tingnan ko nga. Ayos lang. Sabi ng doktor, ang kamay mo ay unti-unting makakabawi ng pakiramdam. Dahan-dahan lang. Sige. Mag-ingat ka sa sugat mo. Sabi ng doktor, pwede na ako magpagaling sa bahay. Huwag ka mag-alala. Malit na bagay lang to. Ang aksidente sa sasakyan ay hindi maliit na bagay. Wala naman akong problema sa katawan. Pero itong kamay ko, bakit wala pa rin pakiramdam? Dahil nung una, para protektahan ako at ikaw nasugatan. Tapos sobra pang nang walang dugo. Kaya kailangan talaga alagaan ka ng mabuti para maiwasan ng infeksyon. May alam ako dyan. Huwag kang mag-alala. Nag-aaral ka talaga ng espesyal para dito. Kasi kapag dumating ang hindi inaasahan, baka makaligtas ng buhay. Gusto mo bang uminom ng tubig? Ang kamay mo. Gusto kong maligo. Ngayon? Teka lang. Pwede bang lumabas ka muna? Mamaya, kung kailangan ko, tatawagin kita. Sige. Pagkatapos ng lahat, mula pa nung una tayo nagkita, may pagnanasa ka na sa akin. Baka hindi mo makontrol ang sarili mo. Ang kamay mo. Ayos na. Ang kamay mo. Ayos na. Pwede rin namang habang buhay hindi na gumaling. Nanxiao! Nanxiao! Pakinggan mo ako! Pasensya na!
Matagal mo na bang ginagawa ito? Hindi pa matagal, kamakailan lang. Kasi nitong huli, mas gumaling na talaga ako. Wala namang ganong sugat. Gusto ko lang namang mas matagal kang kasama. Mas matagal pang manatili ka. Ang galing mo talaga magplano, Mr. Tang. Ngayon, serbisyo ng paliligo. Mamaya naman sa kama, baka kailangan mo rin tugunan ang iyong pisikal na pangangailangan. Wala na. Nangangako ko. Gusto ko lang talagang maligo ng maayos. Totoo. Kung hindi pwede, huwag na tayo maglaro. Inaamin ko na nagkamali ako. Mr. Tang, ikaw mag-isa. Maglaro ka ng dahan-dahan. Hoy! Hoy! Ang ikalawang batch ng ating produkto ay matagumpay na naipapakilala. Mag-enjoy tayo ng 2 araw sa pila. Mabuhay si Ate Xiao Xiao! Ha? Mr. Tang? Bakit ka nandito? Ang timing naman. Oo nga, nagkataon lang talaga. Hindi ko inakala na sa ganitong lugar, makikita pa kita. Mukhang marami akong undercover sa paligid ko. Siguro ay dahil sa aking katapatan at naantig sila. Salamat Ate Xiao Xiao! Salamat Mr. Tang! Cheers! Halika, maglaro tayo ng truth or dare. Sige. Sisimulan ko na. Mr. Tang! Mag-dare ka na! Mag-dare ka na! Mag-dare ka na! Mas pipiliin ko pa ang truth. Woo! Ako na magtatanong, Mr. Tang, anong pamantayan mo sa mapapangasawa? Mahaba ang buhok. Medyo wavy. Matangkad, mga 1.64 ang metro. Hindi ba si Ate Xiao Xiao yun? Oo, nandito siya ngayon. Wala na hulaan pa. Medyo inaantok na ako. Mauna na magpahinga. Ate Xiao, maglaro ka pa ng kaunti. Huwag ka muna umalis. Mr. Tang, Mr. Tang! gusto kong bigyan mo ko ng kasagutan. Gusto kong bigyan mo ko ng kasagutan. Anong kasagutan gusto mo, Mr. Tang? Gusto ko ng isang pangalan at katayuan. Presidente ng Jinghan, ano bang pangarap o katayo ng kailangan mo? Nung nagpanggap ka bilang model, wala ka namang ganyang kahilingan. Ngayon na nakinabang ka, ayaw mo umako. Nagpapaawa ka lang. Patikim na naman ginawa ko. Pero natikman mo rin. Wala nang atrasan. Hindi kita pababayaan. Bitawan mo siya! May asawa ka na. Pwede bang layuan mo naman kami ng kaunti? Nanxiao, hindi mo pa ba nakikita kung anong klaseng tao siya? Para makuha ka, gagawin niya ang kahit ano. Oo, marami akong ginawa. Pero nagsikap din ako. Kayo na mag-usap. Aakit na muna ako. Nakaka-turn off ka. Ayaw ka niyang makita. Pwede bang tigilan mo ng pag-iistorbo mo? Araw-araw ka na lang palaging sunod ng sunod. Akala mo ba sa paawa mong drama, mapapatawad ka niya?
Magkasama na kami ng 2 taon. Natulog na siya sa akin. At nasihan pa siya. Tama. Nakalimutan ko. Kaya hindi kayo nagtagal. Kasi medyo mapili siya sa panlasa niya. 2 taon na kayong magkasama pero hindi ka pa rin nakapasok sa puso niya. So ano ngayon? Hindi mo pa rin siya kayang bigyan ng pangalan o katayuan. Alam mo ba kung saan ka natalo? Hindi ako natalo. Anong ginagawa mo? Tikman mo to. Paborito mong lasa. Nagbago ng panlasa niya. Napag-iwanan ka na. Medyo inaantok na ako. Magpapahinga muna ako. Umalis ka nga. Bago ako umalis, may gusto akong gawin. Wala kasing sirang ulo tulad mo. Kayong dalawang nag-aaway? Pwede mo sa labas kayong mag-aaway? Ang ganda ng panahon. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Siguro, nakinig lang siya buong gabi. Tignan mo yung eye bags niya. Mr. Xiao, bakit parang hindi ka masaya? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Pero tama lang naman, masyadong liblib ang villa na ito. Medyo maingay sa gabi. Si Roy? Ano nangyari sa'yo? Mamaya, sasamahan kita para magpahinga ka ng maayos. 2 laban sa isa. Hindi naman yata patas yun. Pumunta ka lang para sabihin na api ko siya. Ano yun? Akala mo bang buong mundo dapat umiikot lang sa inyo? O iniisip mo rin ba na si Zhao Jiroy ay walang silbi? Nasa likod niya ang pamilya Su at pamilya Xiao. Hindi ka pa talaga naniniwalang dahil sa market share. Kaya mo nang tumayo. Kung magsalad kami ng pwersa, kahit si President Tang, hindi ka matutulungan. Bakit talaga kayo mag-asawa? Sobrang swak. Kailangan niyo talaga magsama habang buhay. Pero wag na kayo manggulo sa iba. Ang Xu at Xiao family, wala na sa paningin ko. Kung ganun ang sabi mo, edi subukan natin. Ang girlfriend ko, mabait. Baka ayaw lang niya makipag-away sa inyo. Pero iba ako. Naaalala ko ang mabuti at naiinis sa kamangmangan. Gusto kong alisin lahat ng walang silbi. Tara na. Asawa ko. Huwag mo akong tawagin ganyan. Pero asawa mo talaga ako. Kahit hindi ka sanay, kailangan mong masanay. Halika. Tikman mo to. Ito ang bagong niluto ng kusinero sa villa. Masarap ba? Mamaya, magdala ka pa ng isa para matikman ng biyanan. Anong ganan? Kung nabigyan na ng pangalan at dumaan sa tamang proseso, paano kung magsisisi ka? Mahin ang katawan ng mama ko tungkol sa kumpanya at Xiao Jiroy. Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Baka sasama ang loob niya. Kapag may oras, isasama na kita sa kanya. Hello? Sige. May problema sa kumpanya. Pupunta muna ako.
Hintayin mo ako. Babalik din ako agad. Ang bilis naman. Umalis ka. Xiao. Kailangan ba talagang umabot tayo sa ganito? Alam mo namang ayokong pakasalan siya. Hindi ko initindihan. Pero ang gusto kong pakasalan ay ikaw lang. Bitawan mo ako! Xiao. Paubos ng pasensya ko sa'yo. Paulit-ulit mo na ako sinasaktan. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang kaparusahan sa pagsuway sa akin. Parang ganun pa rin ang lasa. Bitawan mo ako! Ang alaga ko ay hindi masunurin. Pag nasanay ng 2 araw, ayos na rin. Noon, matagal kitang inahabol, pero hindi ka pumapayag. Ngayon, ang tito ko ay personal kang dinala sa kanyang kama. Pero ngayon, ako nang may-ari mo. Naiintindihan mo ba? Siya si Roy. Maawa ka sa akin. Bitawan mo ako. Alisin mo yung kamay mo! Anong sabi mo? Pagkawalan mo ako. Nanxiao? 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 Anong ginawa mo sa kanya? Bitawan mo siya! Pamangkin mo yan! Hindi siya karapat-dapat mabuhay! Hinimaya si Nanxiao! Nanxiao! Nandito na ako. Kumusta ka? Nandito na ako. Tama. Ang bagay nito, hindi matatapos ng ganun lang. Pagbabayaran niyo to! Huwag mo akong ikulong. Huwag! Tapos na. Tangyaw, Nandito na ako. pinapaalala niya sa akin ang mga ginagawa niya sa akin noon. Naalala ko yun dati. Noong panahon iyon, nilagay niya ko sa kulungan. At para mapasakop niya ako, tinuturuan niya ako para alagang hayop. Hanggang kamakailan lang, unti-unti ko lang nauunawaan. Hindi yun pag-ibig. Ito ay likas na tugon ng katawan. Sa panahong isinanay ka, Pasensya na. Kasalanan ko lahat dahil hindi kita nakilala ng maaga. alam mo ba, paano ako nakaligtas pagkatapos noon? Sinugatan ko ang aking pulso. Dinala ko sa ospital. Mula noon, hindi niya ako pinilit.
Pero hindi niyo ko pinapakawalan. Alam mo ba, sinisikap kong makawala sa nakaraan. Makalaya lang sa kanya. At mabuhay ng normal. Nansyaw, hindi ka pag-ari ng kahit sino. Ikaw ay ikaw mismo. Ano man ang pinagdaanan mo, ikaw pa rin ang mahal ko. Kung hindi dahil sa'yo kanina, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Tangyaw, palagi kong nararamdaman na parang nakita ng kita noon. Pagod ka na masyado. Matulog ka ng maaga. Talaga bang gagawin mo yun? Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang kuya mo kung pababagsakin mo ang buong Xiao family. Hindi mananahimik ang pamilya Su. Ayos lang yun. Tungkol naman sa aksidente ng sasakyan, gawa yun ni Su Shengsheng. Kung naglakas loob siyang gawin yon, kailangan panagutin siya sa kahihinatnan. Ngayon, pumunta ka agad at humingi ng tawad kay Mr. Xiao at talagaan siya ng mabuti. Huwag mo siyang pagalitin palagi. Noon, ibininta mo ako. Ngayon, si Xiao Ziroy ay kasal na. Pero gusto mo pa na kong itulak upang maging kalaguyo niya. Ako ang tiyuhin mo. Nung bata ka pa at mahinang katawan ng iyong ina, ako ang nag-alaga sa'yo. Kaya ang sasabihin ko, kailangan mo itong sundin. Ano ba talaga binigay niya sa'yo? Bakit kaya tatawa ko ng ganito? Hindi ka pupunta, di ba? Umalis ka sa Nanli. Anong sinabi mo? Kung gusto mong mapanatili ang Nanli, kailangan mong sumunod at humingi ng tawad kay Mr. Xiao. Parang pinipilit mo akong patayin. Lolo, Lola, dumating ako para makita kayo. Lolo, makipaglaro ka sa akin. Ayos ka, Lolo? Ayos. Lolo, sana nandito ka. Password. Kaarawan ko? Buksan mo mga mata mo, tingnan mo ito ng mabuti. Ano ito? Saan mo nakuha ito? May nakusloob ka na? Gumawa ka pa ng peking papel para laban sa akin? Sa testamento ng lolo, lahat ng bagay ng kumpanya ay nakatalaga sa akin. Ngunit, nagpipeke ka ng testamento at bininta mo ako kay Xiao Ziroy. Kung akin ang lahat, wala kang karapatang gamitin ng kumpanya para makipagsugal sa iba. Hindi sana ganito ang Nanli ngayon. Ito ay peke! Ikaw ang gumawa nito! Sasabihin ko sa'yo, Nansyaw, huwag mong asahan na sa akin maaangkin mo isang sintimo bawat sintimo. Ang pagiging tunay o peke ng testamento ay susuriin ng abogado. Nagkipag-ugnayan na rin ako sa ibang shareholder. Muling buksan ang pulo ng mga shareholder at tanggalin ka sa posisyon mo. Susubukan mo ko? Ako ang tito mo! Security? Paalisin ang tao ito sa kumpanya. At, ang villa na kapangalan sa'yo, ibinigay din sa akin ng lolo. Mas mabuti pang lumipat ka sa loob ng 3 araw. Kung hindi, aalisin na kita. Nansyaw, nung araw, kung wala ako, siguradong magugutom kayo mag-ina. Hindi mo ako dapat ganito tratuhin. Iaanan siya ko pa.
Puputuloy ko pa ugnayan natin. Papa, Sheng, si Tangyaw at si Roy ay tiyak na tiyuhin at pamangkin. Kung patuloy silang magtatalo, hindi ito pareho sa isang simpleng bagay. hindi si Zeroy ang mamahalan sa tiyuhin. Ang Jengan ang unang kumuha ng aming mga kliyente. Si Zeroy, gano'n lang ginagawa para sa pamilya. Alam ko yon. At si Tangyaw, aayusin ko. Si Zeroy naman, kausapin mo pa siya. Opo, Papa. Alam ko nang gagawin ko. Mabuti. At isa pa, hindi na kayo mga bata. Magmadali na kayong magkaanak. Maghihintay kami ng papa mo, ha? Anong ginagawa mo dito? Dumating ako para mangatid ng sabaw. Alam kong pagod ka na kamakailan. Huwag ka nang gumawa ng walang kabuluhan. Utos ito ni Papa. Bilang asawa, dapat ko itong gawin. Kaya dapat, inumin mo itong sabaw na ito. Si Papa ay nasa labas tumitingin, binigyan kita ng dangal. Kaya dapat muna igalang ako. Hindi ba? Pagkatapos ng sabaw, sabay tayong bumisita sa pamilya siya. Matagal ka lang hindi nakita nila Papa at Mama. Palagi sila naisip tungkol sa'yo. Hanggang kailan mo balak magtampo? Kaya tinawag mo ako para turuan mo. Akala ko luluhod ka para humingi ng tawad. Kasabi ka rin ng pamilya Xiao. Kung sisirain mo ang Xiao, anong makukuha mo? Kung sisirain ko ang Xiao, lilipat sa Jinghan ang mga ari-arian. Ngayon sabihin mo, ano ang benepisyo ko? Ako ang kuya mo! Saan may ganong klaseng kuya sa mundo? Na para sa negosyo, halos patayin ang kapatid niya. Kaya sa'yo, ang negosyo ng Xiao ay mas mahalaga kaysa sa pagmamahal ng magkapatid. Aksidente lang yon. Sasabihin ko lang, tayong dalawang magkapatid, medyo magkapareho ng estilo sa paggawa ng desisyon. Si Zeroy, medyo kulang. Medyo kulang lang. Oo, hindi pa sapat sa katapagan ng personalidad ni Zeroy para sa isang babae. Lagi siyang laban sa akin. Nalulungkot ako. Sigurado akong hindi kanya matatalo. Kaya pinapakausap mo siya. Sa ngalan niya ba? Pagkatapos ng lahat, magtiyuhin at pamangkin pa rin kayo. Kung magsanib puwersa kayo, magiging maayos para sa Xiao. Hindi ba tama na sa loob kayo mag-away at makikinabang ang iba? Inaakala ni Papa na hindi ko kasing galing ni Tangyaw? Walang problema. Hindi ka paniniwalaan ni Papa, pero paniniwalaan kita. Sa puso ko, lagi kang mas mahusay kaysa kay Tangyaw. Tingnan mo. Kung gusto mong bumalik sa Xiao, ito ang sayo. Mr. Xiao, itong sirong bagay mo, sino bang gusto mong paalisin? Ikaw! Gusto mong pabagsakin at i-liquidate ang Xiao? Alam mo ba mga pinagsasabi mo? Dati, pinapunta mong iba para magpanggap na aksidente ang sakuna para mamatay ako sa aksidente. Pero naisip mo ba, kung hindi ako namatay, darating ang araw na magbabayad ka. Maliit lang ang Jinghan! Naisip mo pang babagsakin ang Xiao? Hintayin mo lang. Hindi mo ako matatakbuhan ngayon. Dahil hindi ako kasing tanga ng 10 taon ang nakalipas. Pero hinarap mo ang taong hindi mo dapat hinarap. Hinarap mo ang pinakamahalaga sa akin. Kaya ang isang katulad mo, kailangan mawalan ng lahat para magsisi, hindi ba? Naiintindihan ko na. Hindi mo hinahabol si Xiao Zeroy. Ako ang target mo. Gusto mong pabagsakin ako ng tuluyan, hindi ba? Congrats, Mr. Xiao. Sa wakas, naintindihan mo. Kaya ihinda mo ang sarili mo. Maganda ka. Tangyaw! Sa buong buhay mo, hindi mo ako malalampasan! Talaga namang nasanay ka na sa pagdukot. Isa lang akong negosyante naghahanap ng kita. Pero nagkaroon ako ng pusong umiibig. Meron din akong kapatid na hindi ganun kagaling. Isang kapatid na lalaban sa akin para sa'yo.
Para sa'yo, gusto niyang pabagsakin ang Xiao. Sabihin mo, karapat-dapat ba siyang mamatay? Problema mo yun. Pero iniisip mong solusyonan ko ang iba. Ang anak ko, ako mismong aayos sa kanya. Kaya, ginawang pervert si Xiao Zero, hindi ba? Ang bata, mula pagkabata, mahilig lang siyang ipakita ang gusto niya. Pakita ang gusto niya. Na ang umaasang umangat ay hindi dapat kontrolado ng damdamin. Siya nga, simula pagkabata, pinatay ko ang mga kuneho na inaalagaan niya. Sinabi ko sa kanya na mamamatay din ang mga isda niya. At saka, ang aso na gusto niya, pinapanood niya mismo habang bumangga ito. Namatay. Gusto kong ipaalam sa kanya na dapat itago ang sarili ng maayos. Kaya, ganito na siya ngayon. Ikaw may gawa nito. Ikaw, matandang pervert! Ah! Naglakas loob ka. Sasabihin ko lang kung bakit baliw ang isip ni Xiao Ziroy. Lahat ito ay dahil sa'yo. At proud ko pa rin, ha? Dahil sa klase mong delikadong tao, kaya kailangan mong tapusin. Pero, may bago na akong plano. Ang kapatid ko, hindi marunong sumunod. Ngayong nandito ka, pasusunurin ko siya. Ano bang gusto mong gawin? Nasaan siya? Anong pinagsasabi mo? Kung hindi ikaw, yun ang papa mo. Nawawala si Nanxiao? Hoy! Tangyo! Huwag kayong lumapit! Zeroy, patayin mo siya. Patayin mo si Tang Yao. Gagawin ko makipag-divorce ka kay Sheng Sheng. At pagkasalang si Nanxiao, ang pagpatay ay krimen, malalagay ka sa kulungan. Ako nang bahala sa'yo, basta patayin mo siya. Para sa'yo. Para sa pamilya natin. Para sa ating dalawa. Xiao Ziroy! Talaga? Totoo. Halika, halika. Halika't patayin mo na siya. Tangyo! Huwag ka magkatubili, Zeroy. Zeroy, baliw ka ba? Nababaliw ka na! Umalis na kayo! Umalis na! Zeroy, baliw ka na talaga! Zeroy, naguguluhan ka! Mr. Tang, mula ngayon, gabayan mo ako. Mula ngayon, sa bahay na ito, ikaw ang may huling salita. Sayang. At hindi ka na makapagsalita upang iparating ang sarang pagbate. Pero ayos lang, sasamahan pa rin kita. Akala ng lahat na napagod na ang ulo mo kaya nawalan ka ng salita. Pero sa totoo lang, kung mismo naglagay ng gamot sa'yo. Buti na lang, may naiipon pa ako. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita habang buhay.